does not mean that we are exempted sa mga problema. Obedience cannot cancel storms sa atong kinabuhi. So, sigbit na sa atong pagpangalagad, mga kaigsunan. Sa atong pagpangalagad, sa atong pagkakristohanon, nakagid na diha ang mga pagsulay. Amen. Praise the Lord. Pasalamat ta mga kaigsunan kung natin mga pagsulay tungod kay naata kay Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bisat pa naman sa John 16:33. Next slide. Praise the Lord. Sa John 16:33 nag-aingon mga kaigsunan, I have told you these things so that in me you may have peace. You will have suffering in this world. Be courageous. I have ihalang gidaog tanan mga kaigsunan. Amen. Praise the Lord. Next slide. Sa Matthew, when evening came, mountain. Para ma-imagine natin, no? Praise the Lord, hallelujah. Katong daghan pa kayong mga tao. So, gidismiss sa atong buhing Dios ang mga katawhan na nanonood sa iya. Praise the Lord that time. Gipasakay niya ang 12 disciples sa boat para mo tabok sa isa kadapit. Tapos si Jesus nagpabilin dito sa dapit, dito sa mountain of nagampo. Amen. Praise the Lord. So, samtang nagkalisod ang mga tinunan, mga kaisod sa balod, hallelujah. Si Jesus nasa bukid, nagampo. They could not see Jesus. Amen. But Jesus could see them. Nakita sila ni Jesus, praise the Lord, na nag-struggle sa balod, praise God, hallelujah. So, bisan dili niyo makita ang Ginoo mga kaigsunan, wala siya italikod nimo. Amen. So, siguro sa tuwa dre, na may mga naggalisod, amen, praise the Lord. Financially, emotionally, spiritually, may mga problema, praise Jesus, hallelujah. But always remember that Jesus is praying for you. Wala siya italikod sa tuwa mga kaigsunan, hallelujah, praise God. In Matthew 14:25 and 27, around 3 in the morning, he came toward, praise Jesus, hallelujah, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Immediately, Jesus spoke to them. Have courage, it is I, don't be afraid. That's right. Praise Jesus, hallelujah. So sa kaninga passage mga kaigsunan, wata kabalo, no? Praise the Lord, hallelujah. Siyempre, wata kabalo sa itsura sa 12 disciples. Kasi may nasayo rin sa itsura sa 12 disciples. Usa kadagko ang ilang mga lawas. No? Praise the Lord. Katong gibangga na sila og mga balod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then nakita nila ang buhing Dios. Sa may bisaya sa isa ghost. Aswang. No? Praise the Lord. Nakahadlok. Terrified. Praise the Lord. Wata kabalo, gapangurog ba ang 12 disciples? Kaya nakita sa tao na naglakaw sa tubig. So Jesus walked on the water. And makita nato mga kaigsunan na sa tanan din ang mga pagsulay kaning paglakaw ni Jesus sa balod, no, sa tubig, daghan kaayo ning kumbaga daghan kita pwede makutlo. Amen, praise the Lord. Na sa tanan nga pagsulay, hallelujah, praise Jesus, dili nato angay kabalakan tungod kay kaning balod mga kaigsunan, kaning store nag-symbolize sa itong mga problema. Amen. But Jesus is on top of that storm. Ginatamaka na sa itong buhing Diyos. So, basically mga kaigsunan, kaning mga storm is narana sa ubos sa itong buhing Diyos. No? Praise the Lord. So, mismo kung sa man ang kalisod, ang atong naagian karon, praise the Lord, wala kita'y angay dulan o tawgon, itanawa na itong buhing Diyos lamang. Praise the Lord. Hallelujah. So kung ang unos nga ginakahadlukan sa mga disciples that time, mga kaigsunan, praise the Lord, o sa mga problema nga naata karong orasa, praise the Lord, ilalom sa tiil sa atong buhing Dios. So that means mga kaigsunan, that Jesus is always there, no? Praise the Lord, hallelujah. He's always with us sa tanan nga atong problema. And He is in control, amen? Praise the Lord, hallelujah. So Jesus said, take courage. It is I. Do not be afraid. Praise the Lord. Gusto na mag-picture out mga kaigsunan ba? Praise the Lord. Hallelujah. Tungod kay sa pagtabok sa ato ang
12 disciples, nana sila, siguro buta na to, nasa sa tunga sa ilahang pagbiyahe, padulong patabok sa isa kadapit. But then, gibangga sila og bagyo. So, may gani mga kaigsunan nung wala sila nagunahuna nga, mubalik silang agi, tungod kay na ibagyo. Amen? Praise the Lord. Instead, nagpadayon sila mga kaigsunan. Same sa ato ang pagkakristohanon. Praise the Lord. Hallelujah. We think nga, layo na kayo ato ang giabtan sa pagpangalagad. Taas na nga panahon ng ato ang gilaan sa pagpangalagad. And then, na problema nga nag-aabot. Praise the Lord. Then, natas sa 50-50 nga. Atras siguro ko kay akan kay problema. Or, naka-choice nga mo padayon ka. Amen? Praise the Lord. Praise God. So, kumbaga, naatas sa tunga-tunga mga kaigsunan ba, nga kanang una-unaon na to permanente, kung naamantay mga problema, praise the Lord. Kanang tanaw na to, usa tong dati, praise the Lord, hallelujah. Nga layo naman, Lord, layo naman po kong giabtan sa kong pagpangalagad. Karon pa ba ko mag-surrender? Karon pa ba ko mag-undang? Karon pa ba ko magpadayon? Amen? Karon pa ba ko magpalaleluya? It's normal mga kaigsunan, praise the Lord, nga batiun tag kaluya sa tawhanan nga pagbati, amen. Mo nang pasalamat ta always tungod kay naa ang pulong sa atong buhing Dios nga nagadasig, kanunay nga permanente nga ga-remind sa ato mga kaigsunan, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord sa Matthew 14:28 and 29. Praise the Lord. Sa 28, Lord, if it is you, Peter answered him, command me to come to you on the water. Masayin mo sa tumbuhing Diyos? Come, he said. And climbing out of the boat, Peter started walking on the water and came toward Jesus. Kaning pulong mga kaigsunan ba? Murag ka ng daghan kaayo ko gusto i-explain, no? Praise the Lord. That's right. Yes. 28, Lord, if it is you, Peter answered him, command me to come to you on the water. So na ay tayo mga kaigsunan na kaning obedience, kinahanglan confirmation from Jesus. Amen. Amen. That's right. Obedience needs confirmation from Jesus. Tungod kay, anyway, sa Bible, daghan mga pagtulunan nga na-reveal na manggod, praise the Lord, hallelujah. Natong mga kinahanglan mo confirmation. For example, sa mga students, Lord, isa man ako ang kwaong kurso. So, kinahanglan confirmation. Kidaghan, wala man siya sa Bible, manggod. Wala siya nakabutang sa Bible. Lord, daghan kang option. Lord, usang na trabaho akong applyan. Daghan kang ka-apply yung trabaho. Wala na siya sa Bible. So that means kinahanglan confirmation from Jesus. Praise God. Na ay mga na-reveal na kinahanglan mo sundon. For example, Lord, kinahanglan ba ta ka higugmaon? Na-reveal na sa Bible. So dapat buhaton mo na. Yes. Amen? So katong confirmation nga ginabot pasabot nato mga kaigsunan is katong mga lakang nga atong nga buhaton. Lord, unsa nga business akong buhaton? Mag-farm ako, mag-fried chickenan, amen? Praise the Lord. Mag-lechonan ba ko? So, na yung mga confirmation nga, kinahanglan na to pangayoon sa atong buhing Diyos. Amen? Praise the Lord. And, kaning confirmation nga, gipaabot ni Peter mga kaigsunan, ningon atong buhing Diyos, alita rin, come, lakaw. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, kumbaga mga kaigsunan, si Peter, kaya siyempre, kabalo man ta, mga bisan mo siguro mangingisda, kabalo nga, dili ta makalakaw sa tubig. But then, Peter command Jesus nga, Lord, kung ikaw na, sige daw Lord, palakwal ako sa tubig. So, binakaw si Pedro ibabaw sa tubig, mga kaigsunan, tungod kay gitawag siya ni Jesus. Peter stepped out of the boat, not because he was strong, he was brave, but because Jesus said, come. Amen. That's right. Dili tungod kay, isog si Peter eh. No? Isog mas Peter, so, nakaubos tubig. No.
Dili tungod ana mga kaigsunan. Tungod kay giingnan siya sa tumbuhing Dios. Ngali, lakaw. So mga kaigsunan, praise the Lord. Faith is not being fearless. Faith is obeying even when you are afraid. Hallelujah. Praise. Again, faith is not being fearless. Faith is obeying when, praise the Lord, hallelujah. Faith is obeying even when you are afraid. Amen. Miskang dili ka sigurado, amen, praise the Lord. Pero naanay pagtawag atong buhing Dios. Mo lang faith mga kaigsunan, amen, praise the Lord. So, some people, mga kaigsunan, nabasa ko ni mga kaigsunan, some people criticize Peter for sinking. But at least Peter got out of the boat and walked for a moment, praise the Lord, hallelujah. So, question mga kaigsunan, naa ba kay pagtuo nga mulakaw kung tawgon ka ni Jesus? Naa ba kay pagtuo nga mulakaw kung tawgon ka ni Jesus? Hallelujah. Maybe sa ato mga kaigsunan diri, even me, no, praise the Lord. Again, dili ko exempted ano yung mga pulong. Tungod kay habang ginahimo na ko ng mga kaigsunan, praise the Lord. Bitaw, no? Kanang usahay, mutulon akong luha. Glory. Nga, maybe, itong niagi pa, itong dugay na nga panahon, gitawag na ko ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pero, sa atong pagkatao mga kaigsunan, daghan kitang excuses. Usahay, may munta. Sige lang Lord. Sunod na Lord ka nang nanak yung trabaho. Sige lang Lord ka nang okay na akong schedule sa akong trabaho. Hindi na ako magpagamit. Hindi na ako magsimba Lord. Hallelujah. Sige lang Lord ka nang sunod na akong magbalik o simba ka na mahumanatan na akong problema. Hallelujah. Mga kaigsunan, praise the Lord. Let's remember that Peter is in the midst of the storm and yet he obeyed Jesus. Praise. Naa sila sa bagyo mga kaigsunan. Naa sila sa unos in the midst of the storm. Pero gi-obey niya ang buhing Dios. Gi-obey niya si Jesus. Tingnan ang buhing Dios. Dali, come, lakaw. So wala na daghang pangutana si Peter, no? Praise the Lord, hallelujah. He stepped out from the boat. So wala na siya wala siya nag-ingon, Lord, pagno ni Jesus, come, lakaw. Wala na siya nag-ingon ng mga kaigsunan niya. Sure ka, Lord? Hallelujah. Makalakaw pa ko sa tubig, Lord. Hallelujah. That's right. Kapag malunod, Lord. Amen. Wala na daghang pangutana si Peter, mga kaigsunan. Nigawas siya sa boat, nilakaw, praise God, hallelujah. Yes. Hallelujah. Namatay Peter, mga kaigsunan, dere, praise the Lord. Dili umao nga Peter ni mga kaigsunan, ha? Praise the Lord, hallelujah. But we don't know. Peter nato dere basig na apoy problema ng ana, amen. Hallelujah. Oh yes. Glory, glory. Kitang tanan, amen, praise the Lord. So Peter stepped out from the boat. Praise the Lord. Hallelujah. Wala daghang pangutana. Kaysa gikaingot pa daw kay ng mga kaigsunan, praise the Lord. Kitang tanan nahibalong. Tanan gid ta dili man makalakaw sa tubig. Lupog gid ka. Lupog gid ta. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang pagsalig, ang pagtuo ni Peter, hindi matugkad sa mga Diyos. Ngunit kay, earlier that day, nasayon siya nga, ang katong nga boses, wala man na nakita yun ang nawong, pero kabalo sila nga, ang nagstorya ay si Jesus. Tungkol kay, earlier that day, nakauban nila si Jesus, nagpakaon og mga tao, kabalo sila sa boses. Pag-ingon ni Lord na, do not be afraid, it is I. So, mga kaigsunan, praise the Lord, ang pagtuo ni Peter nung gawas mulakaw sa tubig, nagapakita o pagtuo nga kanang way pagduwa-duwa. Amen. Praise the Lord. Amen.
Tanan ta mga kaigsunan, daghan matag mga pagsulay, daghan matag mga store. Pero nagpadayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So palakpak tong mga na mga pagsulay pero nagpadayon sa pag-alagan sa atong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. So kung kisa tong kusog og palakpak, puro dako problema, no? Hallelujah. That's Praise, right. praise God. Pero pasalamatan na itong mga problema ng mga kaigsunan. Kaya again, if wala tayong problema, wala tayong kalisod, balaka ta. That's right. Balaka ta. Kaya kung napabala kay Jesus, no? That's right. So pasalamat ang mga problema. Praise Jesus, hallelujah, nga moabot sa ato ang kinabuhi. So in Matthew 14:30, mga kaigsunan, praise the Lord, nagaingon, but when he saw the strength of the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. That's right. Thank you. So mga kaigsunan, when Peter looked at the wind, di man nato makita ang hangin, mga kaigsunan, but in other version, the strength of the wind, kumbaga ang effect sa wind, sa balod na nihampak, sa kusog, no? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When Peter looked at the wind, he began to sink. So mga kaigsunan, praise the Lord. Hallelujah. Kabalo ta mga kaigsunan nga if magsugod na tao tan-aw sa mga problema sa palibot, mapektuhan kita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, but when he saw the strength of the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Mga kaigsunan, nasay ba tao sa opposite or kalaban sa faith? Nasay ba tao sa kalaban sa faith? Nasay giingon sa 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. I know dili ni daghang explanation, ay other explanation ani nga verse. But this is relevant to this passage. For we walk by faith, not by sight. Ginatudluan ug gipahinahim mangnuat ta mga kaigsunan nga if we focus on Jesus, we can walk. We can walk on the water. Wala posible, no? Praise the Lord. Makalakaw ta pag mag-focus na sa atong buhing Diyos. But if we focus on and be distracted sa mga problema sa atong palibot, daghan natang mabantayan, no? Praise the Lord. You will sink. You will definitely sink. That's right. Amen. So sa ato ang pagpangalagan mga kaigsunan diri sa church, I know for sure tanan ta nagsugod o init kaayo. Sige, sayo ta kay magdayeg ta dito, sayo kayo ta. Sayo pa sa early bird. Hallelujah. Praise God. Dasil, active kaayo mga kaigsunan, praise the Lord kay syempre kanang init kayo. But then nagadugay mga kaigsunan. Nagkanatag makita. Ano ingani? Ano wala siya nangingana? Ano ingana sila? Hallelujah. Daghan nagmakita. Oh. Dili na siya nag-focus sa tubuhin Diyos. Praise God. Same goes with Peter. Peter was able to walk on the water. Kaya tingnan sa Biblia. So basically, paggawas sa bangka, paggawas ni Peter sa bangka, nakalakaw siya. Siguro mga pinaka-step. Diba? Nakalakaw siya. But then, katong nakita niya ang storm, nakita niya ang hangin, ang effects sa wind, nilupog siya. Same goes sa tuwa. Kung wato ta sa church, hallelujah, praise the Lord, nagkana kitang mabantayan, mulupog kita. That's right. Hallelujah. That's right. Daghan dari mga kaigsunan, praise the Lord, hallelujah, nga
mismo, praise the Lord, hallelujah, ako naka-observe or naistoryahan. Katong time nga nagkana kayo silang mabantayan sa church, nagkana kayo silang mabantayan sa mga kapatiran, sa mga pamalakad. Asa man sila karon? Oh, yes. Kanang makaingon ka ba nga? Bitaw no? Okay ba nga kaigsunan habang gabuhat ko ani nga Bible study? Nga tulunan. Kaingon ko nga bitaw no? Walay imposible. Makapadayon tang tanan. Sa ulahang dapit pa isa Lord, hatod sa kahangturan kung mag-focus na sa tungbuhin Diyos. Praise God. Hallelujah. Wala imposible mga kaisunan. Moabot kita sa unahan. Moabot kita sa ato ang destinasyon, sa ato ang gusto padulungan. Kung mag-focus lang sa atong buhay Diyos. Hindi man na magsugod, praise the Lord. Naghandang mabantayan ka, magluya na, mahihubos na. Amen. Tungod kay, di na 100% focus sa atong buhay Diyos. So in Matthew 14:31, mga kaigsunan, amen, praise the Lord, hallelujah. Nagaingon, immediately Jesus reached out his hand, caught hold of him, and said to him, "You of little faith, why did you doubt?" Again, immediately Jesus reached out his hand, caught hold of him, and said to him, "You of little faith, why did you doubt?" So Jesus immediately reached out his hand. Katong nalunod na si Peter, nalubog na siya, Peter was able to pray. Say prayer ni Peter. It's a very short prayer. Lord, save me. Praise God. So sa tanan nga mga pagsulay sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan, always remember nga atong buhing Dios is always ready to reach out His hand. Just call Him. Lord! Tabang Lord. Amen. Hallelujah. Linis us. Lord, tabang. Oh, yes. That's right. Hallelujah. Kapoy naman, Lord. Naghana, Lord, wala ka o problema, praise the Lord. But if you call to Jesus, mga kaisuran, hallelujah. Makalitan na lang ka mga kaisunan nga katong kaluyan mo, praise the Lord, hallelujah. May isdan tuog ka nagkadasig, hallelujah. Wala ka kabalo, di na mo balaan mga kaisunan, hallelujah. Nagagit ang problema, hallelujah, praise the Lord, nga ginatubang. Pero pag maabot, nagita sa simbahan, tingala ka nga lang. Nasigan ako, hindi man ingana akong gibati ganina sa balay. That's because mga kaisunan, atong buhing Diyos, praise the Lord, hallelujah, na kanunay, hallelujah, praise the Lord, sa ato ang kiliran. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pasensya kayo mga kaigsunan tungod kay ang the word of the Lord, praise the Lord, hallelujah. Kumaga, general manggunin mga kaigsunan, no? Praise the Lord. Tanan, kasing-kasing, praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kuutol yun na sa tubuhing Diyos, amen, praise the Lord. Ayaw pagluya-luya. Sukol sa problema, amen, praise the Lord. So Peter, nag-struggle na siya. Siyempre, sa ihangkuhan, Lord, lulod na ko. Praise the Lord, lulod na ko. Kasi nga, Lord, save me. Praise the Lord, hallelujah. Mga kaisunan, let's always remember na atong buhing Diyos is always there, ready to rescue and save us. Daghan kayong mga temptasyon nga atong magian. Daghan kayong mga problema, mga temptasyon nga makadistract yun. Praise the Lord, hallelujah. Makasalata sa mata sa atong buhing Diyos tungod kay nagduwa-duha ta. Praise the Lord. But God always there to rescue and save us.
So in Matthew 32 and 33, when they got into the boat, the wind ceased. Then those in the boat worshipped him and said, "Truly you are the Son of God." When they got in the boat, the wind ceased. Then those in the boat worshipped him and said, "Truly you are the Son of God." So, sa dihang misakay na si Jesus sa sakayan mga kaigsunan ko, ban si Peter, miundang ang onos. So, mga kaigsunan, wala man diingon sa Bible, no? Praise the Lord, kung giunsa sila pagbalik sa boat, pag reach out ni Jesus sa kamot ni Peter, wata kabalo, yakbayan ba ni Jesus, or gikarga, or gibaba, wata kabalo, no? Praise the Lord, hallelujah. Kaya ang gibutang lang, when they got in the boat, nihunong ang hangin. Yes. Thank the Lord. So wala ta kabalong po mga kaisunan, kung, syempre, ang highlight ng ating passage is just Peter. But, remember, naa ang other 11 disciples. Wata kabalong sa ginabuhat sa other 11 disciples. Kung siguro sa ato dre, syempre, naa si Peter diha, naglakaw, nalunod, nag-reach out. Wata kabalong kung sa ang gibuhat sa 11 disciples. Siguro sa ato nga generation, nalunod, viral ni. No? Video. Kani pang reels. Lubog. Hallelujah. That's right. Kung sa ato nga generation. Pero, wala man nagihisgutan sa Bible mga kaigsunan kung unsa ang gibuhat sa other 11 disciples. But for sure, gitanaw lang nila si Peter. Gitanaw nila ang nahitabo. Amen. Praise the Lord. So, mga kabalo, kung sa'y nahitabo, kung sa ang reaction sa other 11 disciples habang nalunod si Peter. So, mga kaigsunan, na ay ginapakita, no? Praise the Lord. Hallelujah. Nga, if, for example, nakalakaw si Peter, do you think, sa verse 33, mauni ang content? Just asking, no? Praise the Lord. If in case, wala nalunod si Peter, wala siya nalubog, nakalakaw gid siya. Like, step out of the boat, nilakaw gid siya, palulong kay Jesus, wala siya nalunod. Do you think mauni ang content sa verse 33? I don't think so, mga kaigsunan, tungod kay if, for example, si Jesus, dali, come, mahala si Jesus. Si Peter, gawas po. Nakaw si Peter. Nakaw siya sa tubig. Then, nabot siya kay Jesus. Then, nakaw sila, balik sa boat. Kung wala nilubog si Peter, nakalakaw si Peter, taman-taman, padulong kay Jesus, yan, ibalik sila sa boat, tapos miundang ang hangin. I think mga kaisunan, kung sa iingon sa other 11 disciples, grabing Peter, hawdang Peter, oy! Hallelujah. Kalakaw si Peter tubig, hawd kayo. Glory. Do you think makita pa nila si Jesus? Hallelujah. That's the reason why mga kaisunan, sa atong mga kinabuhi, Jesus let us sink. Usahay sa atong journey mga kaisunan, sa atong mga pag-eskwela, sa atong mga trabaho, sa atong mga businesses, usahay na ay mga failure. Naay natin mga paglubog usahay, natin mga Lord, nganong ingato Lord na hitabo. That is to glorify the Lord. Praise God. Thank you, Lord. That's right. Thank you, Jesus. Kaya nakaloko si Peter. Sentro sa senaryo si Peter. Makita pa man na si Jesus. Makaingon ba sila nga? Then those in the boat worship him and said, "Truly you are the Son of God." I don't think so. Siguro the other 11 disciples mo nga, Peter, hawdan ni mo eh. Yung saan mo tupit? I mean, Peter. Hallelujah. Sorry. Amen. Praise the Lord. Praise God. Wala lang amigo na ako si Peter. Sorry. But then again, ingana ang, kumbaga, mahitabo. If dili ta, kana sa itong journey mga kaisa, sa itong businesses, wala, lagpas tanan. Kay, I know for sure, sa karon nga generation na ay mga
tao nga dili nila makita si Jesus. Di nila makita nga tungod kay Jesus na angkon na nila nga business or nga sakyanan, nga balay, nga mga properties. Di nila makita si Jesus. But then kaninga verse mga kaigsunan, praise the Lord, hallelujah. Kina-remind lang ta, no, praise the Lord, nga sometimes this is the reason why ma-fail ta, malunod ta, Amen. para makita nato nga atong buhing Dios ang nagbuhat aning tanan. Amen, praise the Lord. Naaman tayo mga success na naabot sa atong kinabuhi tungod na sa atong buhing Dios. Walay atong anang mga kaisunan. Hallelujah. Same goes with Peter. Peter was able to walk because of Jesus. Si Jesus sa ilahang takna. Amen, praise the Lord. Sa karon mga kaisunan, dili man nato makita ang atong buhing Dios. But I know for sure sa atua, kada usa sa atua din, na-experience nato na, labi na to, wala na yung pag-asa, Lord. Lumos na kayo ko, Lord. But then, mo mata sa siya kabuntag nga, ay Lord, na-resolve na akong problema. Thank you, Lord. No? Praise the Lord. Hallelujah. Remember mga kaisunan, the peace is not the absence of the storms. Peace is in the presence of Jesus. Taghan ng mga pagsulay, ayaw, ay nagpundo sa balay. Amen. Atos simbahan. Amen? Praise the Lord. Thank you, Lord. Kayo, naghandang pagsulay, di na ko gusto maghalubilang tao, kay gubot kayo. Ako gusto may pag-istorya. Atos simbahan. Because again, peace is not the absence of the storm. Naagi na kanunay mga kaisinan, mga problema. Kung may problema, no? Amen, praise the Lord. But maangko na to ang kalinaw sa presensya sa ating buhing Diyos. Praise the Lord, hallelujah. So, in conclusion mga kaisunan, tanan kita mo, ati ugunos. Kasama kay Peter, nasa sa midst, sa storm, but he obeyed Jesus. Confirmation na ni Jesus. Come, alin diri sa simbahan. Kuyog ta. Then when Peter stepped out of the boat, Lord, save me. Kanya si Jesus. Ato sila sa pagbati sa bangka. Niundang ang problema. Niundang ang storm. Amen. So sa itong pagpangalagad mga kaisunan, kasikbin na nato ng problema. But na si Jesus always there to save us. Kaning ato ang mga ginatinguha mga kaisunan, kaning nga tananta mo adto sa langit. Maabot na ito na, no? Word, God, amen. Di na imposible. Maabot na ito na nga pangandoy, nga makaubanta sa atong buhing Diyos. Salig lang, o tanaw lang, focus lang sa atong buhing Diyos. Amen, praise the Lord. Kay dagha, tanan, dili lang kaninga pundok, daghan. Siguro tanan, pundok, mao ni ang problema. Ngayon ang mga aslikod, lain makaisimban kay ang naa sa tubangan, kita man ako itong isang nain, ka makayog istorbo, ha? Daghan kaayog mabantayan. But bisang naka sa likod, naka sa tubangan, bisang asa sa lingkod, kung focus ka sa Jesus, focus ka sa buhing Diyos, di ka mapektuhan mga kaisunan. Tanan nga pundok na ay problema ngayon, anak. Amen, praise the Lord, hallelujah. Jesus sees you. Nakita kasi ni Jesus, praise the Lord. Nakita niya ang imong pagpalingkamot. And Jesus will always save you and bring you peace. Amen, praise the Lord. Gina-request at ang beloved instrumentalist and beloved sister Jesus sa taliktik, praise the Lord, hallelujah. Let's sing the song, Just Look Unto Jesus. Amen, praise the Lord.
Sa mga kaigsunan, praise the willing to give the pride of my life. Kapatid, huwag kang mag-alala. Tumingin ka kay Jesus, pagkat siya ay sapat. Just look up to Jesus in the midst of a trial, because I know my Lord is with me. He's always there for me. He gave me joy, willing to give. Joy.